Dito mga idol, saglit lang to, buksan lang natin to, tingnan lang natin yung laman nitong box. Siguro try din natin na share dito sa video kung paano natin ito ikabit mga idol dito sa unit natin na meron tayong no limit mouse. Ikot yung Taurus, napaka-crisp ng kanyang sound. Nagkakaroon tayo ng problema mga idol dahil nauubusan tayo ng Taurus dial. And subukan natin ituro sa inyo kung paano natin kabit yung ating no limit mouse. Ano natin yan, matilt. Yan. So, yung gagawin natin dito para makuha natin yung lahat mga idol na dial natin is ikakabit natin siya dito sa ating no limit mouse. Ayan. Actually, wala akong bubble level dito. So, dapat dito mayroon tayong bubble level sa proper pagkabit ng scope. Pero dito, papakita ko lang sa inyo mga idol kung paano natin ikabit. Yun lang. Para at least ano. Pero kung syempre, kung kailangan talaga natin siyang ikabit na tawag nito, yung ideal na for unit, kailangan po natin dyan bubble level ng scope, bubble level dito sa ating railings at para pantay po yung ating reticle. So hindi po siya magiging tabingi or misaligned or may tatawag na cant. So para maiwasan po natin yung cant. Pero meron din minsan mga idol minsan mga idol, ito pong ibabaw na ito mga idol, hindi po ito pantay sa inyong reticle. Ewan ko lang kasi ito mga idol na scope ko na isang West Hunter po is hindi po siya pantay. Pag pinantay ko ng bubble level dito sa baba at saka yung rail ko mga idol, yung reticle ko mga idol tabingi. So ang ginawa ko, hinabol ko na lang yung reticle ko, tabingi yung tingin ko sa scope ko. So hindi siya pantay mga idol. Nakuha naman natin ito kay Sir Brandel at napanood na natin ito sa raffle. So, ayan mga idol, diretso tayo dito sa ating pagkabit. Shout out Sir Leandrigo for sponsoring NB20 Barrel. Ayan. So, siguro i-scope cam na din natin mamaya mga idol para makita nyo kung paano natin siya i-adjust. Shout out to Sir Brovert for sponsoring PLW Pellets. So, ito yung DIY nating scope cam, ayan. So, sa mga nagtatanong po, ayan, salamin lang po yan na naka-stick glue. Ayan, then yung mount, then binalot ko lang nitong leather na nakuha ko sa yung naglalagay ng mga upuan ng tricycle, mga idol. So, nakuha ko lang yan doon. Shout out to Sir Sam for sponsoring PSP Slug. Shout out to Sir Chun or Acer PCP for sponsoring Knockdown Regulator. So, ito naman mga idol is 6-24 by 50. So, FFP din ito with zero stop. Mapapansin nyo, halos parehas lang po sila. Ayan. So, mas mahaba lang ito. Mahaba ito mga idol kaysa dito. So, palagay ko babagay ito sa bagong ginagawa nating setup. So, ayan. So, dito mga idol, uunahin natin dito is yung ating try ko lang kasi itong mount. So ayan mga idol, so, ikakabit ko na ito mga idol dito. Maghanap lang ako ng spot. Titingnan lang natin mamaya bago natin ayusin yan. So ito dito. Titingnan ko lang yung spot mga idol. So, okay naman okay naman to sa akin. So, ganito mga idol pag no limit mouse yung gagamitin natin, make sure mga idol na bago nyo isalpak ito or bago nyo ito ihigpitan mga idol, yun, kung napapansin nyo, gumagalaw yan. So, ang gusto mo mangyari mga idol, higpitan mo muna ito. Lock natin yan mga idol para maglapat siya. Ito din. Yan. So, flat na sila parehas. So, ang gagawin natin, ilalagay natin itong scope. Sabihin natin, naka-level na ito. So, lalagyan nyo dito ng bubble level dito mga idol. Meron din mga idol na nabibili ngayon sa Lazada o Shopee mga idol na pang bubble level lang, ay pang align mga idol ng scope. So, ito mga idol is 30
millimeter tube. So, saktong-sakto yung ating mounts. Yung mount kasi natin is for 25 to 30. So, eto hindi ko muna hihigpitan para makita ko na at least close tayo sa close ako mga idol sa silip ko, yung alignment niya. Pero ilalagay ko lang ito para hindi malalim. Sa mga gustong sumali dyan mga idol ng paraffle, meron po tayong paraffle, may slash pa po. Yung Heng PCP compressor mga idol, smart digital po. Yun na po ata yung pinakasagad ng yung Heng na magagamit natin para sa unit natin. Yung susunod na kasunod mga idol is parang pang refilling station na po siya kalaki. Pero maliit lang po yung ating yung Heng PCP digital version. Standard lang siya, kaso digital version lang siya mga idol. Kumbaga standard lang siya na silipin ko lang to mga idol para at least kahit pa paano pantay naman siya. Okay. Actually pantay siya. Okay. Same din ito, mga idol. Pantay yung aking reticle dito sa alignment ng receiver ko or ng barrel. Pero kung titingnan ko dito sa taas, eto mga idol, paganyan siya. Hindi ko alam kung normal ito. Pero hindi dapat ito ganito. Ayan, align ako. So, pantay ako sa hawak ko din sa receiver. So, wala tayong bubble level kaya kasi pag ginanto ko para maging pantay yung ulo, pabingi naman yung scope. Subukan ko. Pantay. Yun, tabing ulit siya. So, hindi siya angkop sa bubble level dito. Kasi mangyayari hindi siya lalapat. Pero okay na ito sa akin. Iipitan ko lang ito. Ito mga idol, pag umihigpit ako nito mga idol, hand tight lang. Tapos pinapantay ko po yung mga gap dito. So, halimbawa ito, tulad nito, masyadong malaki dito sa kabila. Dito. Masyadong malaki, luluwagan ko lang dito sa kabila. Tapos ito naman ipapasok ko. Hanggang sa feeling ko mga idol is umantay siya. Meron din tayo mga idol paraffle na barrel galing kay Sir Ralph Rublica. Ayan, binili natin kay Sir Ralph. Hindi rin po 'yon sponsor mga idol. So magte-test din tayo noon mga idol kasi yung isa doon sa atin. Gahanap kasi ako ng pang slug. So, try natin ito na ayun mga idol. Halimbawa mga idol, naubusan tayo ng Torres dial. So, yung gagawin natin dito mga idol, ilulusin lang natin ito. Ito. Ito na yan. So, ngayon mga idol, pwede mo na natin yan matilt. Yan. So, pag linak natin yan mga idol, hindi po yan katulad ng shim na magkakaroon ng epekto dun sa ating tawag nito sa ating scope. So kung ganito gumagalaw yung torres mo, okay naman yung dial mo, hindi po siya nagkakaroon ng lock o yung hindi sumasabay. So kahit i-tilt mo ng ganyan, so okay yan. So ito naman sa point na to mga idol, meron tayo ditong counting problem kasi bangga po siya dito sa rail natin dito. So, pwede ko siya dito iangat. Tapos ito. Yan. Kung mapapansin nyo mga idol, may allowance na po siya. So, ganyan lang mga idol yung kagandahan ng ganito mga idol na scope mount. So,
kaya mo siyang iangat. Kung gusto mo high mount, ganyan, tilt mo. Kung hindi na kaya ng inyong scope mount, yung disadvantage dito sa based on my experience mga idol sa mga ganitong klaseng scope na nasobrahan sa tilt or na tilt mo talaga ng mataas. Actually yung tilt lang dito mga idol nasa mga 2 mm. Wala nga ata 2 mm yung gagawin natin dito para ma-reach natin na sagad yung ating elevation sa roughly 30 meters mga idol. Pero pag nag-tilt ka kasi mga idol ng yung scope mga idol, most likely mga idol may hirapan ka po sa closer distance dun sa pinagsiruhan mo. So, medyo may hirapan ka dun parte. Yun lang naman mga idol yung problema. Pero syempre, close distance naman yun. Pwede mo nang pag-aralan yan kasi 30 pabalik. Bihira ka naman siguro pumutok ng ganyan. So, mapapag-aralan mo yan. Kasi minsan yung nangyayari sa atin, nauubos ito. Okay? Regarding naman dito, mga idol, sa scope, halimbawa mga idol, gusto nyong sagarin, tulad dito, sagad natin, ayan. Ito, sagad na to. So, ibig sabihin, nasa pinakamababa yung ating reticle. So, gagawin natin dito, hindi po yan ang pag-zero dito, para sa akin ha. So, ang gusto ko dito, dahil MRAD ito, kahit 1 MRAD. 1 MRAD, ibabalik ko siya, or 1.5, or 2. Pwede din 1.5. So, kunin natin yung 1.5 MRAD niya, lagay natin siya dyan. So, yung gagawin naman natin, kasi ayaw ko mga idol na masagad yung scope. So, ayaw ko masagad yung scope na pababa or ayaw ko din masagad yung scope na pataas. So, hindi natin sinasagad yan. Kaya dapat nabibilang natin kung ilan yung ikot na kaya ng inyong scope mount o ring, turrets mga idol. So, kung ilang ikot yan. Kasi pag nasasagad yan, mostly mga idol, lalo na kung matsyempo mo, yung putok mo is pumalo or pumalo yung scope ng mga idol, may possibility na pwede pong masira yung inyong reticle. So, or yung scope mga idol. So, hindi lang natin ito isasagad, yung ganyan diskarte ko. So, ngayon mga idol, hahanapin ko kung asan yung point of impact nito na binalik ko. Sagad siya, pero binalik ko ng 1.5 MRAD, then try ko yung point of impact niya mga idol kung asan. So, ngayon, yun ang hahabulin natin ng pag-tilt. So, ayan, mga idol, dito, ilalock natin ito muna para makita natin kung asan siya. Tapos, mamaya natin siya bubuksan pag medyo naka-set up na po yung unit natin. So, ayan. So, lagay natin dito yung scope cam para nakikita natin siguro yung ating... Ito, mga idol, lalagay ko is goma. Interior yan ng racer na mountain bike. Racer bike. Or ang tawag dyan. So, yung OD nito tsaka OD niyan parehas. So, hopefully, maganda din yung kuha niya dito. So, gamit tayo dito ng alisin natin itong mga gamit nila. Hindi natin kailangan pellet. So, kailangan natin yan. So, dito lang muna ako sa lupa para makita ko kung asan yung aking point of impact. So, dito lang tayo mag-aim. So, pag gagawin natin ito, mga idol, gusto natin dito, tigas. Ayusin ko lang yung aking paralat. Ayan. Then, alisin natin yung ating magnification. So, medyo matigas din yung kanyang magnification. Which is, okay sa akin yung matigas yung magnification. Pero ayaw ko ng matigas yung parallax ko. So, yan. So, record tayo mga idol. Hopefully malinaw naman to. Try natin to. First shot, then try natin habulin kung nasan. And hopefully nasa baba yung patama natin.
Okay. So, yung nakita nyo mga idol, nasa baba. So, yung point of aim ko, tsaka yung, tapos nandito siya sa left side. So, dito sa left side, dito dial natin to. Ayan, medyo malayo. Pero, etong up and down, hindi natin yan dial, hahabulin natin yan ng ating torch. O ng ating so, lock natin ito. Lock natin ito. Okay. Try ulit natin. Alisin ko ito para babangga. Babangga kasi sa ano. So, balikan natin yung target natin dito. Ayan. Try natin kung asa na yung ating patama. Okay. So, mababa pa rin tayo. Actually, pwede nyo na yung kunin. Just in case na gusto nyo kunin kasi magda-dial up ka. Or, ibababa mo yung torres mo. So, pwede na natin yung kunin just in case. Pero, for the sake sa video, mga idol, lalagay natin. Kukunin natin yan base dito sa ating no limit mouse. So, pag kaunti na lang yung gap nito, pwede na yung ihabol yung inyong torret. So, sabihin natin mga isang tuldok na lang o dalawa, pwede na yan. Okay. So, ganyan mga idol na klaseng patama, pwede ko na yan habulin dito sa aking torret. So, kung yung point of aim ko is dito. Yan. So, idadala lang natin yan. Yan. Okay, test to get. Okay, baba pa. 100 pa. Parang hindi sumasabay. Saglit lang. Ayun. So, nakakuha na natin. Mga idol, silalak na natin ito. Lock na natin yan. Buksan natin ito, mga idol. So, dito pwede dito piso. Ayan. Tapos, hanapin natin dito kung asan yung zero. So, yun ang itatapat natin dito sa may indicator. Buti ito may indicator, mga idol. Yung isa wala. Ginawan ko na lang ng indicator. Ayan, saktong-sakto. So, nakapag zero na tayo. So, yung distance niyan is hindi ko lang. Anyway, try natin ulit. So, check natin yung distance. So, 28 yards, nakapag zero na tayo. So, try natin iputok sa, tingnan natin kung aakma ito sa 65 yards. Tapos, try natin yung clarity niya. Diretso. So, yan. Makukuha mo lang talaga yung linaw niyan pag nakasagad yung magnification mo. Ngayon, pag hindi nakasagad. So, ito, yung malinaw sa akin, mata. Pero dito sa aking scope, parang may angle na ayon. So, dito mga idol, nasisilip niya yung parang nagiglare.
So, dito din sa mata ko, mga idol, pag hindi sakto yung mata ko, mga idol, parang foggy. Pero pag sakto, mga idol, malinaw naman. So, bawasan natin yung magnification dito sa ating scope. Try natin kung magbabago yan. Pagsagad lang siguro. Okay. So, gumagalaw pa rin ito. Try ko pa. Ayan. So, hindi ko alam kung okay na ito dito. Try natin. So, malinaw naman na. Try natin. Kung asan yung drop natin dito. Tapos, subukan natin kung kaya niya mag-consistent na dun pag nahabol natin siya ng torrents. So, meron tayong win. Point of aim. Okay. So, meron tayong 2 emerald. And shooting right. May wind kasi. So, anyways, yung right natin, walang problema yan. Okay. Sobrahan yung right. Na-hold tayo dito. Okay. So, meron tayong 1 emerald right. Okay. And 2 emerald na kulang. So, dito, 1 emerald. Lagay lang natin sa mga 7. Tapos, ito, 2 emerald. So, try natin kung kaya na natin mag-dead center or kahit close dito sa dulo nito. Ayun. Ayun. Isa pa. Ayun. So, sobra lang ako dito ng kaunti. So, abol ako siguro one click lang. Try natin sa 160. Ay, 146. So, ito naman is 146 yards. Try natin dito. Then, dahil ako, so naka 2 emerald ako. Subukan natin lagyan ng 4 pa. So, 1 full revolution natin. Hindi ko lang lalak. Para makita natin at least close tayo doon. Okay. So, kulang pa tayo ng 2 emerald. 1, 2. Para nakikita natin mga idol na okay yung dial natin. Yun. So, meron lang tayong wind drift. Okay lang yan. Yun. So, nandito na yung point of impact natin mga idol. So, goods naman yung Taurus dial natin kasi angkop naman yung point of impact natin mga idol once na dinadial natin siya mga idol sa nakikita natin na unang drop. So, ibig sabihin, okay din yung unit natin, okay din yung dial nito. So, maganda. Yung sa clarity mga idol ng image mga idol is hindi po siya dito. Hindi ko kursada yung kuha niya. Nagkakaroon siya ng parang foggy image mga idol. Samantalang dito sa mata ko mga idol napakalinaw niya. Ang hindi ko lang talaga ito hindi sa hindi ko gusto pero talagang malinaw yung West Hunter. Yun lang. Malinaw talaga siya kahit hindi tama yung inyong parallax settings sa certain distance mga idol. Malinaw po siya. So di ko alam yung sa salamin nito mga idol. Kaya minsan nakukunan natin ng mga video malabo kasi sa tingin ko mga idol is malinaw na. Yung kuha ng camera iba. So, ito mga idol, hindi po siya nag-adjust focus. Kaya po, nakukuha na natin yung mga malalabo. Linagyan ko nga yun ng indicator mga idol para alam ko na kung nasaan po yung ating setup. Pag once na na-range natin yung target, igagalaw ko lang yung parallax ko. Alam ko na nandun na at malinaw na siya dito. Pero, yung lilinaw dito sa ating scope cam mga idol or sa camera natin is hindi po siya ganun kalinaw sa aking mata. So magkaiba po yung
clarity ng eyesight ko sa dito. Hindi ko nababagay yung lens niya, hindi ko na ihahabol yung lens nito para makuha niya ng maganda. So again, test natin ulit. Tingnan natin kung nandun pa rin. Nandun pa rin. So, nakaka-hold naman siya. Ay, habulin kaya natin yun. So, yung hold natin doon is 1 emrad. So, try natin yung 1 emrad dito. Sa left. So, hopefully, mag-dead center na tayo. Or, doon sa target mismo natin na puputukan is tatama tayo. So, hanap tayo dito. Ito na. Ito na lang siguro. Zoom natin. Try natin. Yeah. Try natin adjust yung parallel. Yeah. So, ito damo. Okay. Mababa yun. Then, kulang pa tayo sa wind drift. Ayun. So, pumasok na tayo doon mga idol. Ang lakas naman. Ayun. So, pumasok naman tayo doon mga idol. So, ibig sabihin, okay na yung dial natin. Okay din yung ating scope. Okay din yung ating unit mga idol. So far so good. And okay din yung PLW. So, shoutout po kay Sir Robert. Ito yung gamit natin, PLW mga idol. Pero ano ito eh, B-M. At ito mga idol, linagay ko lang dito para maliit. Itong ginagamit natin pang hunting. So, itong setup natin mga idol is NB barrel. So, thank you. Shoutout po kay Sir Lian Rigo. Ayan, thank you. Then, ito kay Sir Ronsky, yung ating buttstock. So, sa mga naghahanap ito, wala na siya. Hindi ko alam, Sir Ronsky, kung nanonood ka sa aking video, paki-PM ako at baka kumuha po ako ng ganito pang buttstock. So, maganda kasi ito, mga idol. So, kaso hindi ko na siya makontak. Nawala ata yung Facebook niya, mga sir. Then, meron pa rin po akong for sale ng ganitong klaseng bipod natin, isa. Then, meron po tayong mahabang bipod sa mga interested po. Meron po tayong mahabang bipod, yung 18 to 27 inches mga idol na bipod na ginagamit natin pa nag-hunting. So, yun mga idol, typical bipod yun na maganda para sa mga nag-scout, nag-hunt. Kaysa sa dadala tayo ng ating tripod, mga bigat, mga idol na napaka-bulky. Yun mga idol, pwede natin ikabit yun sa ating unit, mga idol, habang naglalakad tayo. So, ako mga idol, lalagyan natin ng quick release mount mga idol para po madali ko po siyang maalis. Just in case na may hahabulin ako, kailangan kong dalhin yung unit ko. Aalisin ko lang siya, i-clip ko lang ng ganyan para maiwan ko yung bipod, tsaka makatakbo ako ng magaan. So, ayun mga idol. Ito mga idol, West Hunter. So, shoutout po kay Sir Raven 2000 at kay Sir Rob Randel Paipa. Ayan. So, nanalo din tayo kay Sir Rob Randel Paipa ng adjustable regulator, mga idol na stainless. So, hopefully, makarating na yun. Then, kay Sir Mego Hunter, yung nanalo din tayo ng range finder, mga idol. So, inaalam ko pa kung ipamimigay natin yon mga idol sa Pasko. So, ayan, mga idol na para mapang giveaway sa mga ating subscribers, mga idol. Thank you. Hindi ko lang alam kung paano kasi lagi ako naglalagay ng pang giveaway dito sa ating YouTube channel. Pero wala po ako nakikita sa comment box na nakukuha po yung ating mechanics. So, kung paano manalo, hindi nila nakukuha at wala tayo nakikita kaya wala tayo nagiging winner. So, sana po pinapanood nyo yung mga video natin hanggang matapos para po makuha nyo yung ating mga pinibigay. Yan mga idol, maraming salamat sa inyo panonood. Hanggang dito na lang. Take care, God bless, peace out.